Ang Bicol ay kilala sa mga magagandang tanawin, mga bundok, bulkan at mga lugar na nagbibigay ng sariwang hangin at kagandahan sa bawat probinsya at lungsod. Ngunit sa gitna ng kagandahang ito, may isang bundok sa lungsod ng Naga na hindi likas. Isang bundok na gawa ng tao, gawa sa basura. Sa lungsod ng Naga, matatagpuan ang Balatas Dump Site, isang tapunan ng basura sa nakalipas na 64 na taon na nagmistulang bundok ng kalat at nagdulot ng hindi kanais-nais na amoy sa mga residente. Noong 2019, umabot sa 100 tonelada ang basurang naililikha bago ito isinara para sa ikabubuti ng lahat. Ako si Josephine Langpi. Naka-star ako sa Balatas since birth. Iba ang hiling. Balatas, noted siya as dump site. May nakukuha dyan. Dati sarong ido, may lalay-lalay na plastic. Pag hilinga, baby, that time kadakol pa dyan yung inaapon mga hali sa hospital, mga syringe, mga putol na legs. Digdi sa Balatas, ang hanap buhay talaga is inaapon magkaykay sa basurahan. Itong mga basurang pwedeng pakinabangan pa, nagkaigwang urulay na babakalon siya, kang sarong junk shop, dumaninda dinadara. So, igwa man giraresin ng dikit na hanap buhay. Usualing hilang digdi, abo sipon, grabe ang langaw, grabe ang lamo. Nagkakakan ka mo, talagang kadako siyang langaw, to the point na talagang kaipon mo magkakan sa lawg ng kubong. So, nagkaigwa ng solusyon siguro si gobyerno, pag-urulayan, ilipat si dump site, tahuban. And then si tao dyan, tinauan ng relocation site, tinauan ng istaran. Si mga taong nag-aasa dyan, kinukuha sinda kang truck, hinahatod sa San Isidro, man giraray nag-scavenger sinda, nakatabang siguro in a way. Physically, nag-transform. Pero si status kang mga yaong digdi, same pa rin. Si hanap buhay, man giraray. Disiplina, kaipuhan, mapuon niya sa pamilya. Pero dapat man, sa gobyerno, especially sa barangay, ako against anybody sa Indo. Nauugma kami kasi nilaag ka mo dyan, ma-address ang samong pangangaipo. Itong pagpadangat po, na itong nahihiling mi itong pagpugos sa mong makina, pobre yan, sana tawan pansin. Pobre yan, mayo yan, taga-basura yan, parkay-kay yan. Ito sabi ko, hello, ang basura digdihali sa Indo. Kahit itong si basura yaon sa mga bus, nakakakuha man kaming padikit-dikit, igwa mga dikit na kwarta. Pero ngunya na gabos niya na duma sa taas. Kami, digdi sa naman kami, sipig-ula sa maghapon tulong truck. Kayo naman ito ang pitsatsagaan mi. Mabara nga, nakukuha ami sa maghapon. Nasa ano na lang ani, 180, minsan sanggatos. Sa likod ng mga kwento ng pakikibaka, may mga hakbang din na isinasagawa upang tugunan ang patuloy na problema ng basura sa lungsod. Ang Naga po, the nighttime population is 270,000. But during daytime, almost double. Nakadesign po ito sa closure under Public Act 9003 na pag nag-close ka po kayan, kaipuhan si mga pamilyang nag-aasa po duman sa pagbuhay. May transfer mi po duman sa bagong sanitary landfill. So, kan 2019, nagpuo na po si sanitary landfill operations and eventually po si 600 families nakabalyo naman po duman sa sanitary landfill. We give them housing, si mga PPEs para po ang pagtrabaho man duman on a humane basis. May ko kitang inaapod na waste diversion technology. Gusto sabihin, kung may 100 tons ka, si 75 tons po kayo ito, nakukuha mi giraray through recycling, reuse, ini pong mga tarpaulins. Kinukuha mi po yan, ginigibong mi siyang another product, ang mga eco bags, school bags, pencil cases, sarong pakinabang as in livelihood po para sa mga IWS. Iba po kitang inaapod pang young coconuts. Pinoprocess mi po yan. Ang produkto po kayan, fiber, saka saro po itong powder. Actually, ginagamit po yan sa sanitary landfill. Ini pong powder, ginagamit naman po sa composting. Ako lang na challenges po ini sa opisina po kang SWMO. As in challenge po sa mga taga-Naga on how we can care for our environment na dapat po bako sa naman ining obligasyon kang city government. But this is an obligation of everybody. Tarabang-tabang po para po mamantinir ta ang environment, healthier environment, a cleaner environment for the future. Bagamat ang kalikasan ng ating tema, hindi natin maikakaila ang bumubundok na iba pang problema at hamon sa buhay. Mahalaga na tayong lahat ay magambag sa solusyon sa problemang ating kinakaharap. Hindi mahalaga kung tayo ay nasa taas o nasa ibaba man, dahil pare-pareho tayong nakikinabang sa biyaya ng kalikasan.